Good evening mga ka-stories. So, bantay muna tayo sa ating mamaya babalik tayo. Pagbalik ni Kaya ka na. Reklamo ba ating kalihan? Pabili po ice cream. Big 10. Wala na. Oras na naman ang aking duty mga ka-story. Saglit lang naman ako nabantay sa tindahan. Pag silit kulit ay pinapalakad-lakad sa labas. So gabi na yan mga ka-story at habang nagbabantay ng tindahan, nag-aantay tayo ng mga customer. Sabi nga ng asawa ko, pag ako lang nagbabantay ng tindahan, ang bagal ko daw kumilos. So bali ipa-fast forward natin mga ka-story para hindi nyo mapansin na talagang hindi nga ako mabilis ganong kumilos. So, ano siya, mahinhin kumbaga, mahinhin kong kumilos. So, yan kasi ang kinasanayan kong kilos. Mga kasto, dahil dalaga pa ako, ganyan na talaga ang kilos ko, medyo mahinhin. Hindi po yan sa taba, sadya talagang ganyan na yung kilos. Hindi talaga madalas ako ang nagbabantay ng tindahan. Si Boss Amo talaga, kaya siya yung mas may alam ng mga presyo, kaya hindi pwedeng walang nakatag price. So napaka-importante sa amin dito sa tindahan yung mga may mga nakalagay na presyo sa mga item, kasi hindi nga ako masyadong nagbabantay sa tindahan, kaya hindi ko gaanong memorize ang mga presyo. Share ko lang mga ka-story kung saan ako nag-umpisa sa pagtitinda. Bali, ang una ko pong tinitinda talaga ay bigas. Bigas po yung aking unang itinitinda. Pinapautang ko po yun. Nung kasagsagan ng pandemic, ayun, dun ako nagpapautang ng bigas. Per 15 days po yun ang bayaran kasi uso po dito sa area namin. So, yun muna yung inumpisahan kong pagtitinda, and then nag-next na ako ng mga shampoo yung inuna kong sinabit sa bintana namin. So doon ako nag-umpisa magtinda. Sunod yung mga chicheria na. Hindi ko akalaing aabot tayo sa ganito na kadami na paninda mga story. So yan yung kwento ng ating pagtitinda. So may katabi pa po ako dyan na tindahan, tapos meron pa po akong left and right po ang katabi kong tindahan, tsaka front kaharap po. Yun, madaming competitor dito, kaya hindi ko akalaing aabot tayo sa ganito mga ka-story. Thanks to God kasi hindi tayo pinababayaan. At sa mga customer na walang sawang pabalik-balik sa ating tindahan. So, maraming salamat din sa kanila. Kahit may mga customer na tumakas na sa kanilang pagkakautang sa tindahan, patuloy pa rin lumalaban ang ating store. So, ayan. Open pala ang design ng ating store. Sinadya ko po talagang i-open para pag marami na pong nabili, yung iba ay pwede nang pumasok para hindi masyadong tumambak sa labas ang mamimili, at yung mga naiinip na mag-intay ay makakakuha na ng kanilang bibilhin. So, para mabilis na lang, makikwentahin na lang ng tagabantay ang kinuha nilang item. So, 3 years, magti 3 years na yung ating tindahan mga ka-story. So, ganyan na po siya kalaki. So, nag-umpisa lang tayo sa loob lang ng bahay hanggang pinabaklas na natin yung harapan para ma-occupy na lahat ng yung mga paninda natin, para mailabas na natin at hindi siya maging tago. Hanggang napaayos ko na po yung aming bahay at nakabili na kami ng isa pang bahay, yung kapitbahay po namin, yung katabi ko lang.
Yun, yan. Kwento ng ating sari-sari store. Yan lang for today's video mga story. Please keep on watching and please subscribe our channel, Pabs Tindahan Story. Bye!